Yo, what's up mga kabutingting? Yan, magandang hapon sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Ngayon ay araw ng Huwebes at mayroon tayo ditong gagawing dalawang electric fan. Ito ay nahanap ko lang habang ako ay naghahanap kanina. Yan, ito ay desk fan na ang brand ay Panasonic at itong wall fan ay Astron. At ang problema naman itong desk fan na Panasonic ay naghahaming lang at yung wall fan naman ay walang power. So ito ay ating gagawin ngayon mga kabutingting. At ito yung ating unang gagawin. Yan, uunahin lang natin itong desk fan na Panasonic. Ito ay 16 inches na desk fan. At yan, nakasaksak na. At ito ay pinindot ko at yan, naghahaming yan mga kabutingting. Kung nakita nyo naman ay ayaw umikot ang kanyang LEC. So ito ay ating babaklasin lahat mga kabutingting para makita natin kung anong problema nito. Yan, ikot lang natin itong LEC at napakaganit kung nakikita nyo. Hirap siyang umikot. Yan, oh. So pagka ganyan mga kabutingting, hirap siyang umikot ay pupwedeng ang problema niyan ay bushing or pwede ring nag-stack up lang. Yan, oh, kung nakikita nyo ay napakatigas ikutin. Umikot lang yung kanina dahil mayroon pang LEC. Pero pag tinanggal mo na yung LEC niyan ay talagang hirap siyang umikot. So pag mga ganitong problema mga kabutingting ay kailangan mo itong babaklasin. Lahat ng tornilyo sa takip ng motor ay kakalasin mo yan. Katulad nitong aking ginagawa. At habang yan ay aking tinatanggal lahat ng tornilyo mga kabutingting ay yan, kung bago kang na padpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So dito mga kabutingting, pagtatanggalin mo yung pinaka knob nya, oscillation knob, ay kailangan mo lang yan siya itulak sa Phillips screw. Or kung mayroon kang DIY, minsan ay ginagamit ko yung pang DIY ko. Pero pag mga ganyan na alam kong malambot lang na siya tanggalin ay yun lang, itutulak mo lang siya sa Phillips screw. At kung nakita nyo mga kabutingting ay tinuro ko yung capacitor dahil ayan ay minsan ko na itong ginawa mga kabutingting. At kung nakita nyo ay nagpalit lang ako ng capacitor dyan at nag-bypass dahil kung bago ka dito sa aking munting channel, ako po ay hindi po naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung inyong gagayahin yung aking pamamaraan. So sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tinanggal ko yung pinaka tornilyo sa swing arm at sunod ay luluwagan ko naman tong tornilyo nito sa pinakaliig niya para mahugot katulad nyan. At sunod naman na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tatanggalin ko lang yung 4 na tornilyo sa pinakamotor nya. At dito rin ay papas forward ko ito nang sa ganon ay hindi masyadong humaba yung video natin. At pagkatapos mo siya matanggal yung tornilyo ay huhugutin mo lang yan. At kailangan titignan mo yung pinaka rotor niyan, baka mamaya ay mayroon siyang hibla na nakapasok. At ayun, pag hugutin mo yan ay tatamaan yung winding niyan. Kaya ingat lang sa paghugot. Kailangan ay walang tatamaan na hibla mga kabutingting. Nang sa ganon ay hindi madisgrasya ang motor. At dito ay inikot ko lang yung pinaka camera natin para nang sa ganon ay makita nyo talaga yung kung paano ba gagawin pag mga ganito. So yan, pag mga ganyan ay tutupiin mo lang yung pinaka tornilyuhan ng kapasitor saka mo siya ipasok. At pag mga ganito mga kabutingting na putol-putol na yung mga cable tie nya, ayan ay bago ka gumawa ng iba dyan, uunahin mo muna itong pinaka motor nya. Kung sabaga lalagyan mo siya ng cable tie, nang sa ganon ay siguradong hindi ka makakapatid ng hibla dyan mga kabutingting. Kasi pag may napatid ka dyan ng hibla, ayan ay hindi yan talaga aandar. Uugong na lang yan at akalain mong bushing ang problema. So ganun lang mga kabutingting, lalagyan mo lang yan siya ng cable tie at pagkatapos ay puputulin mo lang yan siya ng kahit anong pamutol ay pwede. At dito mga kabutingting ay yan, puputulin ko muna yung cable tie. At kung nakikita nyo dyan ay hindi ako gumamit ng electrical tape dyan mga kabutingting. Ang ginamit ko lang dyan ay
spaghetti lang mga kabutingting. At sunod na ginawa ko dyan ay tinanggal ko yung pinakalock ng bushing, dahil yung bushing nito ay mayroon na itong mga gasgas, pero hindi pa naman masyadong may gasgas talaga, pero ito ay pinalitan ko na rin. Kung nakikita nyo, ayan yung gumuhit or yung puti na yan, yan yung sinasabi kong gasgas mga kabutingting. So kailangan mo lang yan sa palitan ng bushing. Yan, at ito yung aking pamalit. Kung nakikita nyo ay magkaiba doon sa original, pero ayan ay walang problema, basta ayan ay parehas lang ang butas mga kabutingting. At pag mga ganyan na mayroong liig na bushing ang ipapalit mo mga kabutingting, minsan yan ay hindi yan siya sasakto doon sa pinakabutas. So ang gagawin mo lang dyan ay babaliktarin mo lang kung hindi sasakto doon sa pinakalagayan niya. Yun nga lang ay magbabawas ka ng spacer para magkaroon siya ng play. At itong ganitong klaseng lock ng bushing mga kabutingting ay medyo mahirap ito ibalik pag mga ganito talaga mga kabutingting na lock. So dito ay i-pass forward ko lang ito, pero ito naman ay kahit magkatupi-tupi mga kabutingting ay walang problema yan. Kahit magkatupi-tupi yan, basta ang importante dyan ay ma-lock mo ng maayos yung pinaka-bushing niya. Pero pag mga ganyang klaseng bushing na may liig ay maganda ang niyan, kapit ng pinaka-bushing niyan. Pero kung gusto mo naman na madaling ma-align yung bushing, isang pukpukan lang ay para ma-align yung shafting niya, gumamit ka ng bushing na bilog katulad ng original na nakakabit dyan, para mabilis mo lang siyang i-align. At gumamit lang kasi ako ng bushing na may liig niyan mga kabutingting, dahil wala akong available na bilog na bushing. Kaya yan yung may liig aking ipinalit. Pero ayan ay sabi ko nga ay walang problema yan, dahil isa lang naman ang sukat ng butas niyan. So dito yung pag-lock ng bushing ay pass forward ko lang dito mga kabutingting, dahil medyo nahirapan talaga ako pag mga ganyang klaseng lock. Yan, mega love shout out sa aking lahat ng mga silent viewers, organic viewers. Yan, ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At kumusta po yung inyong Pasko at bagong taon mga kabutingting? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At dito mga kabutingting, kailangan mo lang ituwid yung pinaka-bushing nya. At dahil yan ay nagkayupi-yupi yung pinaka-lock nyan, so ang ginawa ko dyan ay pinasok ko lang yung shafting nang sa ganun tinignan ko kung yung spacer nya hindi ba sasabit. Pero ayan ay sasabit yan mga kabutingting, pero meron akong gagawin yan mamaya para hindi sumabit yon. So dito ay ganun din, magpapalit din ako ng bushing dito mga kabutingting, dahil dito ang mas may tama ang bushing dito kaysa doon sa panglikod. Dahil kung babasihan nyo yung shafting doon sa panglikod ay medyo makintab kaysa dito sa pangharap. Kaya palit din ako ng bushing. At dito rin sa pagpalit ng bushing ay ganun din ang aking ipapalit dyan, yung may liig din mga kabutingting, dahil sabi ko nga ay wala akong pamalit na yung bilog. So dito ay pass forward ko lang dito yung pagkabit sa lock ng bushing mga kabutingting. At dito sa video ito yan, gusto ko lang din pong shout out yung aking mga kaibigan sa YT. Yan, mega love shout out sa inyong lahat. At kumusta ang ating Pasko or bagong taon? Yan, dito ay kung ano yung ginawa ko doon sa bushing sa unang pagkabit ko ay ganun lang din doon sa ayusin mo lang yung bushing, igitna mo lang. At gumamit ka lang doon ng Phillips screw or kahit basta pumasok lang dyan sa bushing. At sunod lang na ginawa ko dito mga kabutingting ay lilihain ko lang yung shafting niya. Ito naman ay walang masyadong groove. Yan, kung nakikita nyo ay niliha ko lang yan. At dito ay gumamit ako ng liha na medyo magaspang. Bali, dalawang liha ang ginamit ko dyan, yung magaspang at yung panghuli ay yung hindi masyadong magaspang. Kung sa baga yun yung pampakinis katulad nitong ginagawa ko. At kabilaan yan mga kabutingting para sigurado na malinis yung shafting nya. Dahil kung hindi mo lilinisin yung shafting, so mababaliwala lang yung iyong pagkabit ng bagong bushing. So kailangan mo yan siyang linisan or lilihain ng manipis. At kung nakikita nyo ay napakakinis na yan mga kabutingting. Kasing kinis na yan sa ulo ni Bimbol Rocco mga kabutingting.
So dito ay fast forward lang natin mga kabutingting. Kung ano lang naman yung aking ginawa sa una, yun din yung aking ginawa dyan sa panglikod na shafting, yung tatamaan doon sa pinaka-bushing niya. Sunod ay kabit lang natin yung spacer. Yan, kahit magkaiba yung spacer na aking ikinabit ay hindi na natin kailangan dyan na magbawas ng spacer mga kabutingting, dahil yung bushing na ikinabit ko doon ay saktong-sakto sa pinakalagayan ng bushing. At sunod ay maglalagay ka lang ng langis dyan sa pinaka-shafting bago mo siya ipasok dyan. At kunting tip lang, kailangan ay sabi ko kanina ay dapat tignan mo yung pinaka-rotor niya kung wala ka bang tatamaan doon sa pinaka-windings niya. At dito ay ito yung sinabi ko mga kabutingting kanina na may sumasayad yung spacer, kaya dito ay binuka ko lang ng konti yung pinaka-lock ng bushing nang sa ganun ay hindi sasayad yung spacer. So ganyan lang, discarding kabutingting lang yan mga kabutingting, simple lang. So dyan ay yan, kung nakikita nyo ay ayos na yan, wala nang kasabit-sabit. So dyan ay symbol na natin yan mga kabutingting. At kung nakikita nyo ay mayroon siyang allowance kung hihilahin mo pa taas pa baba. So yan ay ibabalik na natin yung pinaka nyan, tornilyo. At dito rin ay fast forward din natin dito mga kabutingting. So dito mga kabutingting ay kumuha ako ng cable tie at itatali ko lang yung yan, kung nakikita nyo yung wire na ibinaypass ko, dahil yan ay hindi ako gumamit dyan ng electrical tape. Ang ginamit ko lang dyan ay spaghetting pababa at pataas. Pwede na! So dito mga kabutingting ay nagkuha ako ng tester, dahil ititester ko yung pinaka capacitor niya, dahil duda ako pagka ganyan kasi na hirap siyang umikot, lalo na kung ipipilit ay siguradong may tama ang capacitor niyan. Pero yung aking ikinabit na capacitor ay matagal ko na yan ginawa mga kabutingting, pero naninigurado ako dyan. At bago natin yan ititester ay ayusin ko muna yung aking test probe, dahil yung wire nito ay nababanat yan, no? Wala na, kailangan na talagang bumili ng bagong test probe. At baka bukas ay bibili ako kung ako ay makapunta ng sugod. Ngayon kasi ay nahulid lang ako nyan mga kabutingting, dahil yung upload ko kanina na short video, yung nakakulay asul ako ng damit, ay siya nahulid. So ito yung aking nahanap na gagawin, tong dalawang electric pan, isang desk pan at saka isang wall pan na Astron, at yung desk pan ay Panasonic na 16 inches. So dito ay tatanggalin muna natin itong isang linya sa capacitor. Kung nakita nyo ay tinanggal ko muna bago natin i-tester yan. Ayan ay 1.5 microfarad, pero mayroon na lang akong na-reading dyan na 0.900 mahigit. So ibig sabihin ay sira na yan pag mga ganyan mga kabutingting, dahil napakababa na. So pag mga ganyan kasi na umuugong, lalo na kung ipipilit sa pag-ikot, ay siguradong may tama ang capacitor niyan. At yung aking ipapalit dyan mga kabutingting ay 1.5 microfarad din, dahil kung nakita nyo yung una kong ikinabit dyan ay 1.5. Pero pag mga ganyang klase na electric pan mga kabutingting, basta tanso lang, ayan ay pwede yan sa 2UF kung wala talagang pamalit. Pero dahil meron naman akong 1.5, so 1.5 yung aking ipapalit dyan. At kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, ako po ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse gaya ng sinabi ko kanina. Ako ay nagre-rekta, or katulad nitong ginagawa ko. Basta pag mga ganitong magbabypass ka mga kabutingting, tip lang, pwede kang mag-bypass basta malambot lang yung LC or yung walang problema yung pinaka-bushing niya. Yun ang pinakamahalaga kung ikaw ay magba-bypass. Kailangan ay pre-wheel yung kanyang shafting pag iyong iikutin. So dito ay tinurnilyo ko lang yung capacitor dyan mga kabutingting, dahil ayan ay ating i-assemble na. At yung C-clip ay mahalaga din yan na ibabalik. Pero pagka hindi naman sira yung pinaka LC niya, or hindi nabilog yung pinaka butas ng LC niya, ay pwede namang hindi ibabalik.
So dito ay yan, nako, nahugot pa dahil hindi pa nakatornilyo yung ano niya, or hindi pa nahigpitan yung tornilyo sa leeg. Ayan, oh. At yan ay babalik lang natin yung mga tornilyo kung saan natin pinagtatanggal kanina. At kaya pagka hindi ka matandain mga kabutingting, ngayon ay high-tech na tayo, mayroon na tayong mga cellphone. So pag hindi ka matandain, gamitin mo yung cellphone, videohan mo yung ginagawa mo. So doon ka babase kung ano yung ginawa mo para masundan mo kung ano yung mga pinagtatanggal mo dyan. Yan lang naman yon. So dito mga kabutingting ay bahagya ko itong flash forward dahil madali lang naman yung pagbalik sa mga tornilyo niyan mga kabutingting. Pero ayan ay pinapagpagan ko naman yan. Pero ayan ay walang cut mga kabutingting. Pinabilis ko lang ng konti para hindi masyadong humaba itong video natin. At dito mga kabutingting ay medyo nahirapan ako dyan dahil yung pinaka knob niya ay ayaw nang kumagat doon sa pinaka pinion niya. Ayan, kung nakikita nyo, medyo busalsal na yung kanyang knob mga kabutingting. So ang ginawa ko dyan ay tatanggalin ko lang ulit dyan yung pinaka takip ng motor at nagbawas ako dito ng konti sa pinaka oscillation knob. Yan, binawasan ko lang ng konti, tapos isusubok, kaso ganun pa rin. Yan, so ayan ay tatanggalin ko yung ulit yung pinakatakip niyan mga kabutingting at titignan ko kung bakit ayaw kumagat yung pinaka knob niya, wala namang nakakalang. So yan, ayaw umangat, kung aangat man ay nahuhugot din yung pinaka knob niya. So pag mga ganyan mga kabutingting ay madali lang ang diskarte niyan. Kung may cable tie ka ay lagyan mo lang ng cable tie yung pinaka knob niyan. At dito ay binalik ko lang ulit yung tornilyo kung nakikita nyo. At yung knob na yon ay lalagyan ko lang yun ng cable tie, yan makikita nyo naman dyan. So ayan, simpleng paraan lang yan mga kabutingting. Basta malaki lang ang butas dyan sa pinakalagayan ng oscillation knob nya ay lagyan mo lang siya ng cable tie. Yan ay okay na okay sa all right yan mga kabutingting. Ayan, ayan. So dito ay testing natin kung ito ba ay okay na or gagana na. Dahil ito naman ay hindi ko tinisting yan, diretsuhan sa pagtesting yan mga kabutingting. Dahil yung aking kinabit na bushing ay bago at bagong kapasitor. Ayan, number 1 pa lang yun. At ayan ay number 2. At kung nakita nyo sa number 1 ay ikot naman yun kagad mga kabutingting. Ayan ay number 3. So dyan ay naka-isa na ako mga kabutingting. So ganyan lang ang gagawin pagka yung electric pan mo ay naghahaming. Magpalit ka lang ng bushing at check mo yung kapasitor nya kung okay ba. Tapos ay magiging okay din yan mga kabutingting pagka sinunod mo tong aking ginagawa. So dito mga kabutingting ay nakaisa na tayo at ayan ay aking itatabi at kinuha kagad yan ng may-ari dahil ginagamit na or gagamitin, gustong gamitin na. So itong Wolpa na ito mga kabutingting ay ito yung walang power. Yan, saksak, ang makikita nyo ay isasaksak natin yan. Pero bago ko isasaksak yan ay ayusin ko lang yung aking camera para kitang kita. Yan ay walang haming. Kaya makikita nyo naman, kaya nasabi kong walang haming, ayan ay magbabypass din ako dyan mga kabutingting. Dahil pag mga ganyang klaseng motor, hindi ako naghahalungkat doon sa pinaka fuse, yung tatanggalin yung fuse.
Dahil kunting pagkakamali mo lang dyan dahil sa napakanipis na hibla, pwede mo yung maputol. Kaya ang ginagawa ko pag mga ganyan ay bypass. Yan, kung nakikita nyo itong shafting, inikot-ikot ko, napakatigas niyan mga kabutingting. Pero ayan ay nag-stack up lang. At dito ay fast forward ko at mamaya makikita nyo yung aking sinasabi kung bakit nasabi kong stack up lang. At yung pinaka gear case niyan mga kabutingting ay basag. At yan ay minsan ko na rin niyang ginawa itong electric pan na ito, pero yung swing lang ang pinaka problema nito dati. So ang ginawa ko diyan ay tinalian ko lang yan ng alambre. Basta wala akong pamalit na gearbox ay tinatalian ko lang yan ng alambre mga kabutingting, at makikita nyo mamaya. Yan kung nakikita nyo ay alambre lang ang aking itinali dyan, pero matagal din nilang ginagamit yan mga kabutingting. Yun nga lang ay huminto dahil nag-stack up at nawala ng power. Ito, kunting tip lang sa mga gumagamit ng electric pan. Dapat pagka hirap na siyang umikot ay wag na nating gamitin. Nang sa ganon, yung pinaka thermal fuse niya ay hindi masira or puputok. Kung mayroon kayong kakilalang manggagawa o malapit kayo sa mga shop na gumagawa, yan ay kailangan nyo nang ipagawa. Pero ito, bago nyo dalhin doon sa pinaka shop nya, basta umuugong pa lang, ay try nyo munang lagyan ng langis yung pinaka shafting nya magkabilaan. Kasi ang electric pan mga kabutingting ay madalas yan sa stack up, lalong lalo na kung hindi ka naglilinis ng LC. Nag-i-stack up yan. Pag pumasok yung pinaka dumi doon sa bushing ay siguradong mag-stack up yan. Kaya try mo muna na lagyan ng langis magkabilaan. Kung ngayon ay hindi na talaga kaya sa langis, kailangan mo lang na ipagawa yan. Or kung mahilig ka mag DIY ay yan, susundan mo lang tong aking ginagawa, ay sigurado ako mga kabutingting na mapapagana mo yung electric pan mo. Basta intindihin mo lang at tignan mo yung aking ginagawa, ay legit yan mga kabutingting. Talagang gagana yung electric pan mo. At kung magtatanong kayo mga kabutingting kung bakit nga ba hindi ako naglalagay ng thermal fuse, mayroon akong dalawang upload dyan. Pangalawa, sa huli nitong bago matapos ang taon, may mga fuse yun mga kabutingting, pero nasunog pa rin yung motor. Pag nasusunog ang motor, sunog talaga ang motor niyan. Kahit may fuse yan or wala, ay masusunog talaga yung motor na yan. Kung gusto mong hindi masunog ang motor, ay kailangan mo ng dalawang electric pan para gagamitin mo yung isa sa araw at pagkagabi naman ay gamitin mo yung isa sa gabi. Yun ang tamang paggamit ng electric pan mga kabutingting. Dahil yung tao nga ay nahihirapan, ano pa kaya yung ginagawa lang ng tao. So yan, halibang na tayo sa kwentuhan. Pero nakita nyo naman kung ano yung aking ginawa yata mga kabutingting. Pero dito mga kabutingting, doon sa una kong ginawa ay halos parehas lang yung ginawa ko dito sa pangalawa. Yun nga lang ay hindi ako dito nagpalit ng bushing. Kung nakikita nyo naman yung bushing ay tinanggal ko, pero okay pa yung pinaka shafting nya. At sinilip ko yung pinaka bushing nyan ay halos wala pa talagang groove. Kaya yan ay aking ibabalik lang yan mga kabutingting. Yan lang yung pagkaiba nitong wall pan doon sa una kong ginawa na desk pan na 16 inches. Ito naman ay 16 inches din yung gamit nito. Yan, kung nakikita nyo ay hindi ko tinanggal yung lock sa bushing nyan mga kabutingting. At ipapasok ko lang ulit yung pinaka-bushing nyan. Pero ayan ay aking tatanggalin dahil nung may lock ko na yung pinaka-lock ng bushing dyan ay malambot. Kailangan kasi ang bushing pagka may lock mo na ay hindi dapat yan gagalaw-galaw sa kamay. Kasi kung gagalaw-galaw sa kamay yan ay siguradong uugong lang yung yung electric pan mo, hindi ikot ang ilisin nun. Kung sa baga maghahaming lang or uugong lang yan mga kabutingting. Kaya kailangan mo siyang ayusin yung pinaka-lock ng bushing. At yan ay gumamit ka lang ng pliers at gagawin mo lang tong aking ginagawa or gagayahin mo lang para nang sa ganon ay maayos yung pagkalagay ng lock ng bushing. Kasi kung hindi mo yan aayusin ay mababakjab ka lang at
Pag nababack job ka lang, ay yun pa naman ang nakakahiya pag mga kabuting-ting. Kaya kailangan mong ayusin yung trabaho. Pero yung back job naman ay hindi naman talaga naiiwasan yan. At yung mga ganitong klaseng lock, mga kabuting-ting, ay medyo ano lang to, madali lang tong ikabit. Yun nga lang ay medyo may katigasan din yan. Kaya gumamit ka lang dyan ng pamukpok. At yung aking ginamit dyan na pamukpok ay yan, plies lang. At hindi naman kailangan na pukpukin mo siya ng malakas. Yung sabaga alalay lang yung pagkapukpok niya. Sunod ay aayusin mo lang yung pinaka ano niya, busing. Sunod ay langisan mo kung tuyo na yung pinaka ano niya, foam. Katulad nitong aking ginagawa. So, gaya nga ng sinabi ko kanina mga kabuting-ting ay wala itong power, pero kung nakikita nyo ay hindi ko hinalungkat yung pinaka ano niya, thermal fuse, or hindi ko tinanggal ba. At dito ay nilinis ko lang yung pinaka shafting niya para nang sa ganon ay ano, makikinis ba at magiging smooth siya pag ikutin. Dahil sabi ko nga yung pinaka busing nito ay wala naman siyang problema. At bago mo isalpak, yan ay lalagyan mo lang yung pinaka shafting niya ng langis. At bago mo isalpak ay titignan mo yung rotor niya kung wala bang sasabitan doon sa pinaka winding. Yan lang naman yon mga kabuting-ting. So dito ay maglagay na ako ng tornilyo dyan dahil yun lang naman yung pinaka problema niya, at hindi naman ako naghalungkat sa thermal fuse. Dahil sabi ko nga kanina, ako ay magbabypass. Yan yung aking pamamaraan para sigurado na marirepair ko yung aking ginagawa. Kasi kung doon tayo sa pagbaklas ng fuse niya, pagka mabigat yung kamay mo doon ay pwede kang makaputol ng hibla. Pag naputulan mo ng hibla yan, kahit isang piraso ay hindi nagagana yan mga kabuting-ting. Magtataka ka na lang kung bakit ayaw umandar or ayaw nang gumana. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabuting-ting ay pinukpok ko lang yung pinaka stator ng winding. Nang sa ganon ay maa-align mo yung pinaka shafting nya. Ayan naman ay bilog ang busing, kaya napakadali lang i-align yung pagbilog ang busing mga kabuting-ting. Sunod ay kinabit ko lang yung pinaka C-clip nya. At ito nga pala yung aking pamalit na gearbox dahil basag rin yung gearbox, at plastic lang yung aking di-replace dyan mga kabuting-ting dahil wala akong gearbox na aluminum. Kung mayroon lang siya ng aluminum ay yun siya ng aluminum ang aking kakabit dyan or gagamitin. Kaso wala akong pamalit na aluminum yung pinaka housing ng gearbox or pundido. So dito yung pinakasira ng gearbox ay nilipat ko lang naman yung pinaka pinion kasama yung pinaka gear nya. At dito mga kabuting-ting ay gusto kong ipakita sa inyo, pero ang alam ko naman na ang pinaka kulay ng common nito ay kulay puti dahil madalas na rin ako nagre-repair ng ganito. Pero dito ay papakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na kulay puti yung common nito. At itong ginagawa ko dito mga kabuting-ting ay para lang ito sa mga baguhan na gustong mag-DIY ba, para makita nila kung paano ba mag-bypass. So ito yung una mong gagawin. Yan, tanggalin mo lang yung tornilyo dyan sa pinakatakip ng switch box. Or pagka despan man or anumang klase niyan ay titignan nyo lang yung dalawang linya sa wire na nakakabit doon sa, yung isa niyan ay nakakabit doon sa common, katulad yung yan, yung kulay puti na yan. Yung isa naman yan ay nakakabit doon sa switch. So ang pinaka common dyan ay yung kulay puti. So dyan ay ibabalik ko lang nan sa pagtornilyo. Not a game, it's a rich thing. At dito mga kabuting-ting na gagawin ko ay babalatan ko lang yung wire. Yan. Tapos hahanapin ko lang dyan yung
kulay puti na wire at puputulin ko. At pagkatapos mo siya putulin ay dudugtungan mo naman yan siya ng wire mga kabutingting, nang sa ganon ay doon mo siya itatap doon sa kapasitor. Yan yung aking pamamaraan mga kabutingting para siguradong ma-repair ko yung electric pan. Basta hindi lang sunog yung pinakamotor niya or hindi pa ginalaw ng may-ari, sigurado yan na mare-repair. At kung nakikita nyo, yan yung aking idudugtong. Ipopulupot mo lang yan siya mga kabutingting, at pagkatapos ay saka mo naman siya hihinangin. At kung wala ka namang panghinang mga kabutingting ay walang problema yan. Pero dahil ako naman ay may panghinang, so yan ay aking hinihinang mga kabutingting. At pagkatapos ay lalagyan ko lang yan ng tube, at hindi ako gumamit dyan ng cable tie. Mas maganda gamitin yung tube na yan mga kabutingting. At kung magtanong kayo kung saan ko nakukuha yan, ayan ay nakukuha ko lang sa mga sirang electric pan na hindi na magagawa. At sunod ay lalagyan mo lang yan siya ng cable tie para sigurado na hindi siya aangat. Sabi nga nila mga kabutingting ay para-paraan lang, pero yung paraan na siguradong hindi mapapahamak yung gagamit ng electric pan mga kabutingting. At dito ay yan, kakabit ko lang yung pinaka gearbox niyan. Ayan ay 3 tornilyo lang yan dyan. At dito ay fast forward ko dito mga kabutingting. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay puputulin ko yung kanyang kapasitor para i-check na rin yung kapasitor niya kung ayan ba ay good pa. Yan ay 1.5 microfarad mga kabutingting, at mayroon naman akong marireading dyan na 1.6. So ibig sabihin ay good na good pa yung kapasitor na yan mga kabutingting, at hindi pa kailangang palitan. So dito ay maghanda lang ako ng tester. At ayan ay sisilik lang natin sa capacitance. Yun nga lang ay hindi masyadong kita mga kabutingting dahil medyo madilim. At ako dyan ay medyo na anuhan na rin ako dyan ng araw. Yan 1.6 mga kabutingting ang na-reading. So okay pa yung kapasitor. So ayan ay aking ibabalik lang. Pero kumuha pala muna ako dyan ng tube kasi hindi electrical tape yung aking gagamitin dyan, dahil basta mayroon lang akong tube mga kabutingting or close-in wire connector ay yan yung mga ginagamit ko. At bibihira akong gumamit ng electrical tape dahil ang electrical tape kasi pagka sa katagalan ay bumubuka yan. Kaya nagdi-DIY ako ng mga tube para nang sa ganun ay hindi na ako gagastos. At kung mayroon kayong mga shrinkable tube ay pwede namang shrinkable tube lang. At dyan mga kabutingting ay nagtap ako at hinanap ko yung pakanan, ang ikot nyan pag ikaw ay nakaharap sa electric pan. So hanapin mo lang yung pakanan at doon mo i-bypass yung wire na pinutol mo o dinugtong sa pinaka common, katulad dyan sa aking ginagawa mga kabutingting. At sunod ay pupulupot mo lang or ipagdugtong, tapos lagyan mo siya ng tube. Yan, katulad niya So hindi ka nagagamit dyan ng electrical tape, at mas maganda gamitin yan kaysa electrical tape. Pero kung mayroon kayong shrinkable tube ay pwede namang shrinkable tube. Pero ako ay nagdi-DIY ako mga kabutingting, nang sa ganon ay makatipid ba sa gastos. At dyan mga kabutingting ay medyo makapal kasi yung aking ikinabit na wire dyan. So ginawa ko dyan ay dito ko iuna yung pagpulupot yung ikinabit kong wire dyan sa pinaka-kapasitor niya, at dito ko naman suklob yung pinaka-tube. Tapos medyo makapal yan. So ang gagawin ko dyan ay puputulin ko lang yung wire dyan, at yan yung nabalatan ko, pinutulan ko lang ng maiksi, nang sa ganon ay hindi siya aksayado. Pag ayan ay lagyan mo siya ng soldering lead or ihinang mo, katulad niyang aking ginagawa. Sa mga para-paraan lang mga kabutingting. At kung masasanay ka sa ganitong trabaho mo, kahit ito lang yung trabaho mo mga kabutingting, tiyak ko na basta masipag ka lang maghanap ng customer at maayos yung iyong gawa, ay siguradong buhay na buhay pamilya mo dito mga kabutingting.
Ako ay yan lang naman yung aking trabaho. Basta magiging patas ka lang at hindi ka manluloko sa iyong kapwa, ay siguradong irerekomenda ka pa sa iyong ginagawaan. Katulad ng aking mga ginagawaan, iniiwanan ko ng number, ay ano yun, nirerekomenda ako sa mga kakilala nilang may sira. Basta maayos lang yung iyong gawa, ay sigurado irerekomenda ka dyan. At dyan mga kabutingting ay nasimbol ko na, ibinalik ko na yung tornilyo sa swing arm. Yan, kung nakikita nyo. At yan, yung kapasitor niyan ay nandun yan sa gilid kanina. So dyan ay hindi ko na inilagay doon sa gilid. Kung sa baga, dyan ko na sa pinakatakip ng gearbox tornilyo dyan mga kabutingting. Yan, katulad nyan. Basta ayan nga, ay kahit cable tie lang ang ilalagay mo dyan sa kapasitor, basta wag lang siyang mahatak-hatak or gagalaw-galaw, ay okay yan kahit hindi mo na siya itornilyo. Pero ako naman ay maraming tornilyo nasa aking box. At dito ay hindi ko na ipinakita yung paglinis dyan mga kabutingting. So dito ay kung nakikita nyo, diretso ako dito sa pag-assemble. Yan. At dito sa pag-assemble ay fast forward ko na lang dito mga kabutingting, nang sa ganon ay mabas-bawasan yung pagkahaba ng video natin, dahil dalawa kasi yung ay pinakita ko kung paano ko inayos yung dalawa na ito. So ang pinaka problema lang sa electric fan na ito mga kabutingting ay nag-stack up at wala na siyang power. So wala akong ipinalit dyan na pesa mga kabutingting, kung sa baga nag-bypass lang ako dyan. At yan, patuloy ko lang yan dyan sa pagtornilyo or pag-assemble or pagbalik sa mga tornilyo dyan, kung alin ba ang dapat tornilyuhan. At dito ay titesting ko na mga kabutingting. At kung makikita nyo dyan ay number 1 pa lang mga kabutingting, ay ikot siya kaagad, dahil yung kapasitor nyan ay okay na okay naman. Yan, mabilis yan mga kabutingting. At sunod dyan ay yan, pinakita ko lang sa inyo. Tapos yan ay ilalagay sa number 2. Yan yung number 2 at ito naman yung number 3. So yan, okay na yan mga kabutingting. So kung mayroon ka ditong natutunan sa video na ito mga kabutingting, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At ito nga pala yung may-ari mga kabutingting. Okay, ayos. So siya yung may-ari mga kabutingting, at muntik pa nga hindi magpagawa dahil hindi na raw ako si kabutingting, dahil mayroon na raw bigote. Dati kasi ay wala.